Alright mga katrops, welcome back to our channels. At ngayon meron tayong special na bisita. Isa to sa mga nagbebenta ng life insurance dito sa Lethbridge, Alberta. Ito ay walang iba kundi si Miss Karen Dayan. Alright, so meron tayong 10 questionnaire dito na alam yung basic question lang tungkol dun sa alam yung insurance, kung gaano ka-importante yung insurance dito sa Canada. Kung ano-ano pa, at least malalaman ng mga tao kung ano talaga yung ibig sabihin ng insurance dito. Tama? Tama po yan. Alright. So yung unang question natin Karen ay anong pinagkaiba ng life insurance agent sa life insurance broker? Okay. Salamat kuya sa time. Yeah. Thank you sis. Okay, it's very important kasi alam natin. Kasi hindi natin malalaman kung sino ang lalapitan natin. Yeah. Kung kailangan natin ng mga bagay na ayaw natin makuha, pero kailangan natin. Yes. Okay? Ako kasi, insurance broker. Ibig sabihin, marami akong services na pwedeng ipakita sa mga tao. Let's say, for example, life insurance, critical illness. Yan, kailangan natin yan. Yung mga nagkaka-cancer or stroke, disability. So, kasi kailangan natin yan kasi di ba may mga aksidente sa work. Yes. Meron travel insurance, mga nanay natin na nagpunta dito or mga kamag-anak, kailangan natin yan. At saka marami pang iba. So, yeah, message nyo ko para ma-discuss natin kung ano yung kailangan nyo. Yun mga katrops ha, kung naghahanap kayo ng insurance broker, di ba? Broker. Kontakin lang si Ate Karen at ilalagay ko yun sa screen kung ano yung contact number ni Ate Karen kung paano nyo siya hanapin. Alright, so dumako tayo sa pangalawang question natin Ate Karen. Ano ang mga klase ng life insurance? Anong ang pinagkaiba sa mga insurance? Okay, so meron tayong term insurance. Yung term? Ang term insurance, para kang nagre-renta. Pinakamura okay. Yan. So pwede siyang 10 years, 20 years, 30 years. Diba? So parang yung bahay mo, kailangan may coverage yun. Yes. Pero in 25 years, 30 years. So pinakamura yon. Kaso ang maganda doon is pasok sa budget lagi. Yes. Tama. So yung mga, let's say yung mga student or kaya yung mga workers visa, pwedeng kumuha nun. Yeah. Another one is yung whole life insurance. Whole life? Whole life, para sa Yan whole yung life. personal. Personal to ha. Ah. So yung whole life is hanggang sa mamatay, babayaran mo siya. So may investment naman yon. Okay. Okay? Ang isa pa is yung universal life. Yung katulad yung nasa iyo. Yung universal life, pwede mo siyang ilagay ng 20-year payment pero covered ka na for life. For life. Tapos may investment pa. Yun yung kagandahan mga katulad pagka kumuha kayo ng insurance, dapat manapin nyo yung meron ka ng insurance, tapos meron ka pang investment. May ipon ka na, ma-access mo rin yun. Yes. Hindi pa ngayon, pero sa later on, at least meron ka pang, alam yun, yung may savings ka konti. Kagandahan mga. Kasi napanood ko yan si kay Chiki, alam mo yun? Yung paano kayo maman. Chikitan. Chikitan, yan, makulit yun eh. Yes. Chikitan, idol yan. Yes, magaling yun. Magaling yun si Chikitan eh. So, dumako tayo sa pangatlong question. Ito, magkano ang life insurance dito sa Canada? Affordable ba o depende sa budget? Affordable. Kasi ilalagay mo yan sa budget mo eh. Katulad ng term insurance, mga nasa, pwede kang $20, $30, Yes. di ba? Parang kumain ka lang sa labas. Yeah. Tapos meron namang, depende rin sa needs mo, di ba? Pwede siyang $50. Sa mga bata, pwede kang mag-start ng $50 kasi from child tax benefit, or pwede rin, basta it can vary, depende sa needs mo. At saka ako naman kasi gusto ko rin na yung pasok sa budget nyo. Yes. So, at maintindihan nyo rin kung ano yun sa inyo. Yeah. So mga katrops, kung naghanap ko ng insurance, ito si Ate Karen, kontakin nyo to. Kasi yung sa akin, yung akong naghahanap ng insurance, pinaliwanag din sa akin ni Ate Karen. Hindi natin madi-discuss dito eh, kasi alam mo na, kulang sa panahon. Private, oo. Naghahanap ng insurance, Ate Karen Dayan. Yun, sa Great Way, di ba? Yes. Great Way, yeah, Great Way Financial, baka naman Yan. So ito dumako tayo sa pang-apat na question naman. Magkano ang kailangan kung insurance, kailangan bang meron ang dalawang mag-asawa na separate coverage? So ibig sabihin magka-separate ko sila na coverage ulit eh. Tama, kailangan meron. Dapat ganoon? Pagkahiwalay. Meron. Oo. Yun alam ko na. Ayan, alam mo na kasi kailangan either or na mawala sa inyo,
financially steady kayo. Oo, tama. May pambayad kayo sa bahay, Yes. pambayad sa utang, at saka kumbaga kung pabayad sa mga credit cards nyo, at sa mga naiwan debt, Yeah. at saka sa mga anak nyo. So for sure na meron silang childcare, tsaka education. So makikita naman natin yan kung paano malalaman how much ang insurance needs mo. Meron tayong DINE method. So yung debt or kaya utang, I for income. So ilang years ng income mo masusupply yung pangangailangan ng mga family, ng mga bata. M, mortgage. Kung may mortgage kayo, mas magandang isama natin doon sa life insurance nyo. Yes. Kasi yung family nyo ang beneficiary. So, i-discuss natin later on yan. Yes. Para sa ibang time, ang Gagawa tayo ng difference topic dyan. Yeah, ng tama. mortgage insurance Yes. at saka life insurance. Tapos, kailangan din yung education and childcare sa mga bata. Lalong-lalo na yung may mga batang, may mga anak. Yeah. Kunwari ba tawag ito, hindi ka pa PR o alam mo yun, foreign worker ka o student, makaka-avail ka nung tawag ito yung kunwari, kumuha ka ng bahay para nila insurance ka. Pwede, di ba? Pwede yun. Yun. So mga katrops, kung bago kayo dito sa Canada, huwag kayong mahiya. Kumuha kayo ng insurance kasi importante yan eh. Yes. Real talk yun, di ba? Yes, kailangan na kailangan yan dito lalo na sa Canada. Yes. Kumbaga kasama nyo dapat yan sa budget nyo. Kasi kayo rin naman ang makikinabang nito. Yes, tama yun. Eh, sabi nga ni Chiki, kung wala kayong wala kayong investment, kumuha kayo ng insurance. Kasi yun yung yun yung parang security yun pagka matay nyo, di ba? Yes, yes. Tsaka para sa mga pamilya nyo, may bibigay mo sa kanila yung tax. Yes. Wala kong tawad lang. Ayaw natin magamit yung life insurance, pero yung investment nun, Yes. yun ang gusto natin kunin. At saka pag-provide for retirement. Yeah. Kasi hindi tayo bumabata, tumatanda na tayo. Oo. Tama. So dumako tayo sa pang-limang question. If meron na akong insurance sa work, need ko ba ang personal na life insurance? Kunwari, meron akong insurance sa trabaho ko. Kailangan pa ba ng personal insurance na kukuha sa inyo? Oo. Kailangan mo ng sarili ng personal. Kasi hindi mo alam ang future mo dun sa current work mo. Oo, tama. Let's say, kunyari mag-advance ka. Yes. Diba? Kung lilipat ka ng ibang lugar, Wala na kung yun. lilipat ka ng ibang trabaho, napuputol yung coverage mo doon. Oo, tama. And upon retirement, pag retire ka na nila, wala ka ng group insurance. Yun So, pala mas yun. maganda talaga na meron ka. Kasi, tsaka kukuha ka habang bata ka rin. Yo, parang yung bayaran mo hindi mataas, di ba? Oo, para mura lang. Yun, no, pagka bata pa kayo, kunwari, wala pa kayong sa senior, Oo. mas mura-mura yung babayaran mo Yes. na, di ba? Oo, yung mga 20, 30 years old. Basta, kailangan, pwede naman natin i-assess yan. Yes. Diba? Yun. Tapos tignan natin kung saan kayo pasok. Yan. So, yun may idea na kayo kung meron kayong work insurance, kailangan nyo pa rin kumuha ng personal insurance. I-discuss natin yan sa susunod ng mga topic. Yes. Yan. Yes. Hindi lang tumitigil dito, pero gagawa pa tayo ng mga topic tungkol dyan para at least meron tayong malaking idea. Para ma-educate natin yung ating mga kababayan. Salamat din sa inyo. No problem. Hanggang sa makakatulong tayo, Yes. tutulong tayo. Oo nga. Ito, at susunod na question natin sino-sino ang kailangan kumuha ng life insurance? Sino kailangan? Sa tingin natin, dito sa Canada, kailangan lahat kukuha. Even mga anak mo. Yes. So yung mga 9 days old, pataas, o kaya basta babies, pwede na natin simulan yan. Kasi pag mga bata, hindi natin iniisip ang life insurance. Yung savings na may bibigay natin sa kanila. Yun, maganda yun kasi may savings yung bata. Oo. Lalo na pag dito sa Canada, may child tax benefit. Bakit hindi natin palaguin yung pera nila? No, tama yun. Para Diba? pagdating ng college, Oo. ma-withdraw nyo, pwede nyo gamitin. At the same time, may parang retire pa sila. Pwede rin gamitin pang bili ng bahay, di ba? Pwede mo ma-access yun. Lalo na kapag kumuha ka ng bata pa sila. So, pwede, for example, pang college nila, pang sasakyan nila pagdating ng panahon, down payment, di ba? Or kung gusto nila mag-business, at least meron silang perang sisimulan. Galing. So yun mga katrops yung sino-sino pa lang kukuha, isipin yung bata pa lang, pwede na pa lang po ng sa kamura yung pagbata, di ba? Yes. Hindi ko lang alam yun At least, di ba? Maayos na natin sa mga bata. Tama. Kasi nandito tayo para naman sa anak, hindi naman para sa atin. Mhm. Di ba?
So ito yung sunod na nakatanungan. Sa mga anak, ano ang magandang life insurance sa mga anak ha? Kunwari, sa mga anak ko, anong magandang life insurance para sa Katulad ng pinag-usapan natin kanina, kuya, kailangan yung may investment. Hindi investment. Kasi pwede natin silang bigyan ng life insurance lang. Kasi natatakot tayo, anytime can happen to anybody. Yes. Okay? Anything can happen to anybody, pwede magkasakit. So mas maganda na, sa tingin mo maganda rin ba ang lahat all-in-one para sa kanila? All-in-one na. Package na package. Yes. Hindi, kasi dati nung way back, panahon ko ng 90s, wala pa yung mga investment ko, di ba? Hindi po masyado. Insurance lang yan, di ba? Ngayon meron ng insurance, tapos investment, tapos may savings. Yun yung kagandahan pagka Kaya wag nyo kalimutan Ate Karen tayo, kontakin nyo lang kung di nyo alam. Ako i-text nyo at ako nang bahala makipag-arrange ng di ba? Don't worry, lalagay ko yung ni Ate Karen sa ating screen dyan. Yeah. So, ito pang isang question. Meron bang tax ang life insurance payout? Ibig sabihin ng payout, yung marireceive kapag may nangyari. Kahit walang tax. So, marireceive yon ng family nyo na wala siyang tax. Ganun? Tax free, oo. Kaya nga pwede mong gawing milyonaryo yung mga anak mo. Magpakamatay ako. Hindi naman magpakamatay. Hindi, joke lang. Meron yung may mga disclosure na gano'n. Hindi pwede yung magpakamatay. Hindi pwede. Dapat, kunwari, national debt, gano'n. National debt. So, tax free yun. Tax free nila, marireceive yun. Paano naman kunwari, pinatay mo yung sarili, pero hindi ka patay? What do you mean? Para makuha mo yung insurance. Mag-suicide. Hindi ka mag-suicide, kunwari. Tumalon ka. Nag-arkila ka ng bangkay, tapos pinalabas mo na ikaw yung namatay, para makuha mo yung insurance. Pwede ba yun? Hindi, syempre, pwede. Yun, huwag nyo gagawin yung mga katrubsa. Kasi may mga investigation bago ma-receive ng family mo. Oo, gano'n. Diba? Akala ko. Para laman at malalaman na yung mga insurance company yun. So, huwag nyo gawin yung sinasabi ko kasi bawal yun eh. Ayun. Doon tayo sa legal yun. Yay! Okay. So, yun na. Walang tax pagka na-claim mo tawag. Yes. Na-claim mo yung insurance. Payout ba yung tawag? Yung payout. Death benefits. Death benefits, walang tax. Yun. Alright. Ito na naman yung susunod na question natin. Gaano kahalaga na may alam tayo about sa life insurance? Very important na meron tayong alam para hindi tayo natitake advantage. Diba? May mga taong ilang beses nagpapalit ng insurance kasi yung mga nakakausap nila, sinasabi nila, pangit yan. Hindi nila alam na yung oras nila is importante na, kunyari, let's say for example, 5 years ago pa pala yung insurance nila. Sinabi, i-cancel mo yan kasi itong mas maganda. So yung incontestability period na 2 years, yan yung very important. Kasi what if yung death happens during the first 2 years? So, hindi natin alam, di ba? Hindi natin na masasabi talaga. And at the same time, yung ipon mo sana nung 5 years ago, sayang. Yes. Diba? Meron mga nakakaipon na 20,000, 10,000. So yun, nawawala na. And at the same time, importante talaga na alam mo kung ano yung meron ka. Para maipaglalaban mo kapag may nagsabi sa iba, ang pangit yan. Kasi ikaw ang makikinabang at ikaw rin ang kumbaga mag-face doon sa consequence ng decision na yun. Kaya kung meron na kayo insurance, mag-stay na lang kayo doon. Oo. At saka reviewin natin. Right? Mag-review kayo kasama si Ate Karen. Maraming alam to eh. Hindi, kailangan nyo mag-review with the professionals. Totoo naman. Kunyari, magtatanong ka sa teacher. Sa teacher tatanungin nyo kasi tama yung ibibigay. So, doon tayo sa specialista magtanong. I have naman free consultation. So, yun yung kagandahan kasi free. Libre yan. Alam mo yung mga Pilipino, gusto sa free lagi yan eh. Oo, libre yan. Sige. Pagka, kunwari, nagkahat ko ng insurance, huwag kayong mag-alala kasi libre magtanong dito. Walang bayad, di ba? Wala. Yung pala yun eh. Sige. Ito, dumako tayo sa huling question. Anong payo sa ating mga kababayan na nandito na sa Canada?
Anong payo mo, Ate Karen? Papayo. Ang mapapayo ko lang is kung gusto nyo mag-decide at kumuha ng life insurance, you can contact me 306 620 36 17. Oh, yun, itatak nyo yan sa cellphone nyo, ha. Huwag nyo kalimutan yung cellphone number ni Ate Karen kasi libre lang magtanong, walang bayad. Libreng consultation and libre ituturo ko sa inyo yung mga alam ko para makapag-decide kayo ng para sa iyo at sa pamilya nyo. Yun, ang gandaan sa life insurance. So ngayon mga katrops, may idea na kayo kung ano yung life insurance. Ang gagawin nyo na lang, kontakin nyo ako at ako nang bahala makipag-arrange ng, ng consultation dito kay Ate Karen. Alright, so Ate Karen, thank you so much sa time mo. Salamat din sa inyo and hopefully matulungan ko rin kayo at yung mga pamilya nyo. Yan, huwag kayong mag-alala kasi pag nandito tayo sa Canada, kailangan natin ng security. So kung alam nyo, hindi natin alam yung future natin, at least may insured tayo. Yes, para sa pamilya. Yes. So hanggang dito na lang siguro yung munting vlog natin tungkol dun sa life insurance. At thank you so much, Ate Karen Tayon. Sa susunod at mag-i-explain tayo kung ano pa yung mga sangay-sangay ng mga insurance dito sa Canada. Okay, salamat sa iyo kuya. Okay, thank you. Salamat, bye-bye. Stay tuned and rock and roll. Peace out.